ating mga kapatid. Ayan. Minsan po, inaanyahan ko po kayo na sama-sama tayo tumayo. Pagbasa ng salita ng Panginoon. Nalito siya, di ba? Oo. Ayan. Ang ating pong text ay masumpungan sa Acts chapter 22, verses 30 hanggang chapter 23, verses 11. So, mali yung nakalagay dyan. Verses 23 hanggang verse 11. Verse 30. But on the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbound him and commanded the chief priests and all the council to meet. And he brought Paul down and set him before them. Verse 1. And looking intently at the council, Paul said, Brothers, I have lived my life before God in all good conscience, up to this day. And the high priest Ananias commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall, as you are sitting to judge me according to the law, and yet, contrary to the law, you order me to be struck. Those who stood by said, Would you revile God's high priest? And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest. For it is written, You shall not speak evil of a ruler of your people. Verse 6. Now when Paul perceived that one part were Sadducees and the others Pharisees, he cried out in the council, Brothers, I am a Pharisee, a son of a Pharisees. It is with respect to the hope of the resurrection of the dead that I am on trial. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledges them all. Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees' party stood up and contended sharply, We find nothing wrong in this man. What if a spirit or an angel spoke to him? And when the dissension became violent, the tribune, afraid that Paul would be torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him away from among them by force and bring him into the barracks. Verse 11, the following night, the Lord stood by him and said, Take courage, as you have testified the facts about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. Let us come to the Lord minsan pa po in prayer. Aming Amang Diyos, sa sandaling ito na kami ay darako sa iyong mga salita. Aming panalangin na bigyan mo ng buhay ang mga puso, Panginoon, ng mga tao na dinako mo rito, na nung sila ay narito, Panginoon. Lord, perhaps may mga tanungan sa mga isip, ang mga puso, Panginoon. But then, Lord, salamat simula sa pag-aawitan ng mga scriptural na mga awitin, Panginoon, aming panalangin, na even kanina, Panginoon, ay hinihanda mo po ang aming mga puso, ang mga isipan, upang katagpuin sila sa sandaling ito. At kami, Panginoon, na mga litis mo na, mga manampalataya, sumampalataya sa aming Panginoon Jesus, umalikod sa kabuhay ng pagkakasala. Lord, ay panalangin na lalo pa
sa aming pag-aaral sa hapong ito ay makita namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng bagay at kayo ang Diyos na sovereign at kayo, Panginoon, ang Diyos na kasama namin palagi, Panginoon. Lord, maraming salamat. Aming dalangin na patuloy na dakilain, glorifihin niyo, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan sa aming pagpapatuloy. Ang panlangin sa tulong ng Banal Espiritu sa tanging pangalan ng ating Jesus. Amen. You may please be seated po. Mata po natin, si Apostol Paul, yung mga revelation, mga pag-uusig niya po, ay sa mga nakaraan natin mga pag-aaral, ito na yung pangatlo, the Apostle Paul has endured one of the darkest days doon sa kanyang ministry. Na kung saan, bakit darkness? Hindi lamang dahil siya ay pinapersecute. Bagkus na natin, si Pablo, the reason bakit siya pumunta doon ay para maipahayag niya yung mabuting balita doon sa mga kapwa niya, mga Hudyo. Mahal na mahal niya yung mga kapwa niya, Hudyo. And yet, sa kabila ng kanyang pagmamahal sa kanila, ay gusto siyang patayin. Actually, torn to pieces, sabi doon. He has been falsely accused, struck unjustly, misunderstood, nearly torn to pieces by an enraged council. Humanly speaking po, he appears to have accomplished very little, yet it is precisely then that Christ comes. Ito po yung pinaka-sweet na portrait sa scripture na kung saan portraying ang Panginoong Jesus seeking, he was a worship before, makita natin dito si Apostol Pablo na hindi siya pinabayaan ng Great Shepherd na kung saan ang ating Panginoong Jesus. Sabi doon, on the night na kung saan harap siya dun sa marami pa mga pagsubok, sabi doon, the Lord Jesus Christ comforted him and stood beside him. Before the changing, banta po natin dito, hindi binago ng Diyos yung kanyang circumstansya. Siya ay inuusig at perhaps maraming mga agam-agam, ano na ba yung mangyayari sa kanya? Tara natin sa mga previous na pag-aaral, merong pangintayan na binigay sa kanya ang Diyos na siya ay magte-testify before Caesar. Siya ay pupunta ng Roma. At kung dito siya ay mamamatay na, diba? Kasi gusto siyang i-torn to pieces, gusto siyang patayin na. Ano yung mangyayari doon sa kanyang pag-nais na makarating doon sa Roma? And yet makita po natin dito sa mga, before Paul's circumstance, before changing Paul's circumstance, the Lord changes Paul's heart by His comforting presence. Hindi po binago ng Diyos yung circumstansya ni Apostol Pablo. Bagkus binago niya yung puso ni Pablo. Oftentimes, di ba ito yung mga challenges natin? We pray, Lord, change the circumstance, change the situation, change my job, change my partner. Diba? But then, instead na baguhin yung ibang tao, baguhin yung sitwasyon natin, baguhin yung circumstansya, ang ating mga kanya-kanyang buhay, it is God working in our hearts to change us. Not the people around us, not our circumstance, but tayo mismo ang binabago ng Panginoon. And sometimes, yun yung mahirap na hindi lamang mahirap makita, mahirap tanggapin. Diba? Dahil para sa atin, sanay tayo na kinakailangan ng mga tao sa paligid natin, magbago sila. Diba? Gusto natin baguhin lahat around us except us. Diba? And sa pasaheng ito, pinapakita sa atin, hindi man baguhin ng Diyos yung ating sitwasyon, pero tayo yung kanyang babaguhin. Para maging iba yung ating vision, ating pananaw, perspektibo, how we see things in the light o sa lens ng mata ng Panginoon. So, tingnan po natin sa ating pag-aaral. So, yung title ng ating pasahe, ng ating mensahe ay The Lord Standing by His Servant. Makita po natin yung doktrina dito sa pasahe na to. The Lord Jesus Christ graciously strengthened His faithful servant with His presence. Hindi lamang
ng mga salita, bagos yung kanyang mismong presensya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ng Diyos nung nagpakita yung mga anghel, nung pagsilang ng Panginoon, you shall call His name Jesus, He will save His people from their sin. And yet, meron siyang pangalan, Emmanuel, that God is with us. So, the Lord Jesus Christ is God presenting na siya ay kasama natin. Not just spiritually, but He lived among us. He tabernacled among us. His commendation, His promises in the darkest season of their pilgrimage, kasama natin ang Panginoon. Hindi lang ang kanyang salita, but kung siya mismo ay kasama natin. Nakita natin yung first point, Christ comes to His servants in their darkest hour. Pangalawa, Christ strengthened His servants with words of grace. He will strengthen His people by His word. He will be with them, nandun kanyang presensya, but then yung kanyang salita, ang kakasangkapanin ng Panginoon to give them strength. And finally, Christ assures His servants that His purpose will not or cannot fail. So He comes sa kanyang mga lingkod, dun sa darkest moment ng buhay, He will strengthen them by His word, and finally, Christ assures His servants, His people, that His purpose cannot and will not fail. Ganun po natin yung unang point, that Christ comes to His servant in their darkest hour. Noong mga previous na mga pag-aaral, nakita natin doon, nagkakaroon ng riot, and si Pablo, siya ay kinakailangang buhatin siya, bakit yung mga tao gusto siyang hindi lamang kuyugin, bagkus siya ay gustong patayin at pagpira-pirasuhin. And then, i-address nung dati yung mga tao na kung saan, sabi niya, brothers, fathers, di ba? Na kung saan, yung kanyang pakikisa sa kanila, yung kanyang, na siya ay kasama nila. And yet, sa kabila ng lahat ng yon, after niyang sabihin yung, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi ka papaniwalaan ng mga tao na yon. At isasend kita sa mga Gentile. If you are not a Jew, then you are considered as Gentile. Sabi ng Panginoon, I will send you doon sa mga Gentile. At dahil doon, yung mga tao ay lalo silang nagalit at gusto siyang lalo all the more patayin. But on the next day, sabi dito sa verse 30, desiring to know the real reason why it was being accused by the Jews, ito yung mga Roman na mga leaders. Sabi doon, he unbound him, sinabi niya, maalala niyo na siya ay isang Roman citizen by birth. And sabi doon, he unbound him and commanded the chief priests and all the council to meet. So ngayon, sinawag niya yung mga religious leader, yung Sanhedrin, ito yung mga religious leader ng Israel, para sila ay mag-convene ng pagpupulong. Para malaman ano ba yung kaso, bakit gano'n sila kamuhi kay Apostol Pablo. And he brought Paul down and see him before them. So, ano nangyari? So, hindi ko babasahin lahat. But then, yung nangyari is, si Pablo, uli, nung nandun siya sa council, ito yung mga Sanhedrin, tandaan nyo, si Pablo mismo ay dati siyang miyembro ng Sanhedrin na to. Kung baga sa Senado o sa Kongreso, siya ay dating kabahagi doon. At siya actually ay hindi lang basta kabahagi. Hindi lamang siya miyembro. Siya ay isang mataas na may katungkulan doon sa Sanhedrin. In fact, siya yung delegate na pumunta sa Damascus para lahat ng mga sumasamba kay Kristo, siya hulihin niya sila at ibalik muli sa Jerusalem. So, ganun siya. So, perhaps yung mga natitira dito na mga matatanda ay kilala pa siya. Actually, si Ananias mismo ay kilala siya kasi si Ananias, siya mismo yung nagpapatay o siya nandun yung nung ang Panginoong Jesus. Perhaps by this time, around 22 years na nakakalipas, still nandito pa rin siya. So buhay pa si Ananias. Hindi na siya yung high priest actually. Kasi yung high priest, yung kanyang manugang na si Caiaphas. Pero, kagaya ng mga politika, may nakaupo doon sa position, pero iba yung gumagalaw. Diba? Parang yung
Siya yung leeg na tinatawag. Merong ulo, pero yung leeg yung nagpapagalaw doon sa ulo. So yun si Ananias. Si Caiaphas yung high priest, and yet, si Ananias pa rin yung nagko-control doon sa buhay ng Israel, especially when it comes doon sa religious practice ng Israel. Sabi niya po sa Pablo, verse 1, looking intently sa counsel, sabi niya, brothers, I have lived my life before God in all good conscience up to this day. Hindi sinasabi ni Pablo na siya ay walang kasalanan. Bagkus kung sa pamantayan nila bilang mga Pariseo, bilang mga Hudyo, kaya nga sabi niya sa Galatians, di ba? Kung merong pinaka-qualified na mag-isang Pariseo, ako yon, sabi niya. Ayon sa kanilang pamantayan, kung gagamitin yung pamantayan nila, sabi ng Apostol Pablo, ako ay malinis, marangal, at malinis yung aking konsensya. Kung sa pamagitan ng kautusan. Kung ikukumpara sila sa kanila. And the high priest Ananias, sabi doon, nung narinig niya yun, sabi doon, kinaman niya yung nandun kalapit ni Pablo na suntukin si Pablo sa bibig. Dahil para sa kanila, blasphemy iyon. Isipin mo, nandun ka, and then, sabi ni Pablo, then si Pablo sabi sa verse 3, then he said, God is going to strike you, you whitewashed wall. Yung ibig sabihin nun, nakakita na ba kayo ng nicho? Yung mga bata hindi pa nakita ng nicho. Sa Pilipinas, it's called tombstone, di ba? So, inside, merong ataol, at yung sa ataol, merong patay na tao, di ba? At yung ataol na yung sa loob ng nicho, yung tombstone, merong mga bone o mga nag-decay na mga flesh, di ba? Ibig sabihin, puro dead, rotten yung nasa loob. Pero tingnan mo yung labas, pinturada, merong marble, di ba? Minsan merong pang gold. Diba? Minsan ninanakaw. Pero, point is, sa labas, so shiny. Di ba? Yung sinasabi ni Pablo, kaya Ananias na kusanis, you sit to judge me, ikaw ay punong leader na dapat i-implement yung justisya. Hindi pa nga ako napapatunayan na may sala, bakit mo ako pinasuntok sa bibig? Pero gusto sabihin niya, how dare you, nandyan ka, supposed to be implementing yung justice, but you yourself is unjust, unrighteous. Diba? And natin, yun ang nakakalungkot sa bayan natin, di ba? Kung saan yung mga nakaupo, supposed to be, naglilingkod sa bayan, sila ay, yung mga personal interest nila, partido na interest nila, yun ang kanilang mga prioridad. And makita natin, kahit panahon pa dati, ng ating Panginoong Sus, panahon ni Apostol Pablo, yun yung mga tao. Dahil gusto nila na pangalagaan yung religious life na kung saan sila yung nandun sa pwesto, yung bilang mga Pariseo, at ayaw nila yung katuruan ni Kristo na sila ay mga unrighteous, needing Savior para sila maging accepted before God. Para sa kanila, sino ba Kristo? Bakit kailangan ng Savior? Why I need a Savior? Ba? So makita natin doon, yung kanilang, hindi lamang kanilang mga panglabas, na puro sila mga maganda sa labas, but then yung loob nila, rotten yung kanilang core. And then, nangyari, natin yung Sanhedrin ay binubuo siya ng mga Pariseo at mga Saduceo, magkaiba ng paniniwala. Pero nagkakaisa sila to destroy Jesus Christ, to destroy Christianity. Makita nyo, di ba? Even, hindi rin naiiba sa ating bayan, di ba? Magkasalungat sila ngayon, and then gusto bumoto, magbubuo ng isang grupo para maabot yung kanilang bilang, nagkakaisa for a common goal. Di ba? Ito yung kaaway nila, magkakaibangan tayo ng kulay, anumang kulay mo, then magsama para sa kanilang sariling interest. So yung mga Pariseo, ito yung mga Pharisees set apart. Yung Pharisees, ang kanilang intention actually is para yung ginagawa ng karamihan na kung saan ay legal lahat, ibig sabihin is,
mga tawag sa kanila ay mga liberal. Liberal, ibig sabihin is, kung ano yung sa tingin mo tama, yun yun. Tama sa paningin mo, yun ang gawin mo. Yun yung mga liberal, yun ang mga Saduceo. Hindi sila naniwala na may buhay na walang hanggan, na nabubuhay yung mga patay, na may mga anghel. Para sa kanila, ito na yung buhay, enjoy life. Pag namatay ka, wala na. Diba? Pero yung mga Pariseo, naniniwala sila na may buhay na walang hanggan, na may paghahatol. At naniniwala sila doon sa mga anghel. So makita nyo, nagkasama sila, kahit magkaiba sila ng paniwala. Yung mga Pariseo, ito yung mga they honor yung salita ng Panginoon. Pero yung mga Saduceo, yes, they believe, pero yung first 5 book lang ng Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero the rest ay hindi nila kinikilala. And mostly actually, sila yung mga mayayaman. Mostly sila yung mga nangangasiwa dun sa business, commercial life ng Israel. Sila yung mga mayaman, connected sa Rome. Whereas yung mga Pariseo, namumuhay sila sa mga Roman. Bakit? Dahil mga idolaters, yung mga Roman, para sa kanila. O si Pablo, in-address niya na ito yung dahilan bakit siya inuusig. Kasi naniniwala siya sa resurrection of the dead. At dahil doon, nawasak ulit yung wasak na actually, and then nagkaroon ng partisan doon sa meron ng existing na partisan. At sabi doon, mag-jump ako, so verse 10, and when the dissension became violent, the tribune afraid that Paul would be torn to pieces by them. Ganon sila ka-violent. Ganon yung sitwasyon nila. Violent enough. Actually, later on, next week, sa atin, ay, next week, nakita natin, meron bang ilang mga Hudyo na meron silang panata. Na hindi kami iinom, hindi kami kakain hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Ganon yung kanilang zeal to destroy, to annihilate si Apostle Paul. So, anong nangyari? So, the soldiers, sabi doon, na kinuha si Pablo by force, bringing him back doon sa barracks. Nakita niyo yung picture ng violence para si Pablo ay ma-eliminate. So doon sa background na yun, nakita natin yung point number 1 na sa kabila ng seemingly failure, madilim na ministry niya doon sa Jerusalem, nakita natin, napaka-successful niya sa Turkey. Napangaralan niya yung halos buong Turkey. Ang daming mga nanampalataya. At after sa Turkey o yung Asia Minor, pumunta siya ng Europe, nagpunta ng Greece, nagpunta ng Athens, sa Philippi, sa Macedonia. Ang daming mga churches na na-establish sa pamamagitan ng kanyang missionary work. And yet, pagdating niya sa Jerusalem, sa kanyang mga kababayan, instead na manampalataya doon sa pinapangaral niya, na alam nila yung salita ng Panginoon, ay gusto siya ipapatay. Makita po natin dito, the following night, the Lord stood by him. Ano po yung nangyari doon bago yung night na yun, di ba? Sabi ko nga kanina, yung humiliation, yung physical suffering niya, yung apparent na ministry, failure, and uncertainty. Ano na ba yung nangyari sa hinarap? Dito na ba, is this the end? I thought pupunta pa ako ng Rome. I thought mangangaral pa ako doon sa household ni Caesar. Pero, bakit ganito yung nangyari? Ano po natin, para kay Pablo, probably wondered whether he had failed doon sa Jerusalem. Perhaps yun ang kanyang inisip. Instead of immediate deliverance, he received something greater. Sabi nga, yung presence ng kanyang Panginoon. Yung presence ng Panginoon na nag-send sa kanya, even yung Panginoon na nagpakita sa kanya dito sa Damascus, minsan pa nagpakita sa kanya at yung presensya niya ay nandun. Habang si Pablo ay dinaranas niya perhaps yung turmoil sa kanyang isipan and even perhaps yung physical pain dahil dun sa mga
pananakit ng mga Hudyo sa kanya. Gusto mo makita nyo na si Lucas po ay hindi niya merely sinabi that the Lord spoke to Paul. But he says, the Lord stood by him. Hindi lamang niya sinabi na, nandyan ako lagi, kasama mo ako. That could be enough. Because the Lord is faithful. Totoo siya sa kanyang mga salita. Pero hindi lamang siya nagsalita, bagkus nandun mismo yung kanyang presensya. Di ba, the same na promise niya sa atin, sabi niya, pag merong dalawa, kakatipon sa pangalan ko, nandun ako sa kalagitnaan ninyo. And then, di lamang yun. Actually, sabi niya sa Romans, 1 Corinthians chapter 3, verse 19, and 1 Corinthians 6:21, sabi doon, do you not know that I and the Holy Spirit, God the Father, indwells sa inyo? Hindi lamang pag nagkakatipon tayo, kagaya nito, sa prayer meeting, God Himself resides sa ating mga puso. Pero hindi lamang spiritually. Bagos dito, sa buhay ni Pablo, the Lord mismo nagpakita sa kanya at nandun para si Pablo ay makita niya sa kabila ng darkest moment ng kanyang buhay. Perhaps, yun ang darkness at least up to this time, yet hindi siya iniwan ng Panginoon. Madalas sa ating mga buhay, diba? Akala natin, nag-isa tayo sa mga panahon na nagtatanong tayo sa Panginoon, pero walang sagot na dumarating. Diba? And yun minsan yun yung challenging minsan na may tanong, pero walang sagot na dumarating. And you are praying, you are asking, and perhaps sincerely asking the Lord, Lord, bakit po? Lord, and yung mga question natin ay legitimate sila. Lord, nagsasacrifice ako dito para sa kanila, Lord. Pero, bakit ganun yun nangyayari, Lord? Wala man lang nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Wala man lang magbe-message lang sila kung sumanod na. Pero isang buwan, walang niho, nihay. And then, aawain ka pa. Bakit? Lord, parang nakakapagod din, di ba? And then, ikaw pinipilit mo pagkasyahin yung 200 na natira dun sa sahod mo kakrampot, di ba? And then, sabihin pa nila kung ano yung mga sinasabi nila na, sige, nagbubuhay dalaga ko si Jan. Diba? Pero, nakita natin na ang Diyos is faithful. He will never leave us. Actually, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Makita po natin, mga kapatid, Christ is never nearer than when He seems far away. Pag minsan lang naman natin na malayo siya, actually, ando lang siya. Sala yung pag-aaral natin last time, na it seems para sa atin, yun na yung dulo ng PC natin. And God is allowing yung mga bagay na yun para makita natin kung kanino tayo lalapit. At kung gaano siya ka-trustworthy, ka-faithful sa kanyang mga pangako. Na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano pa mga beses sa buhay natin, I don't know about you, pero madalas sa mga buhay, na hindi natin makalimutan, yung mga panahon ng buhay natin na nandun ka sa pinaka-rock bottom. Na wala nang ibabagsak pa, wala nang ilalalim pa. And yet, sa kabila ng lahat ng iyon, inahon ka ng Panginoon, balang araw, maalala mo, ano yung maalala mo? Hindi mga masasayang bagay. Maalala mo yon and then mangingiti ka, at yung joy na idudulot niya is immeasurable. Bakit? Kasi yung pagkakaahon, yung depth na inahon ka ng Panginoon, yung depth na nirescue ka ng Panginoon, hindi mo makalimutan. Kasi yung mga kumain kayo sa masarap na restaurant, hindi mo na maalala yun. Hindi mo nga maalala kung sino yung nagbayad. Pero yung darkest moment ng ating buhay, na inahon tayo ng Panginoon, it seems, iniwan ka ng lahat, it seems na mag-isa ka lang. Hindi makakalimutan. The once upon a time, God used people para ipakita niya, I am here, my dear. My daughter, my brother, my son. Ako ay narito. Isang simpleng topic po yun.
ina-allow niya para makita natin na hindi tayo nag-isa. And at the moment, at same time, hinahambal tayo ng Panginoon that we need not just Him. We need yung other people. Na hindi tayo self-made. Na hindi tayo na parang, di ba, meron sinasabi na parang nag-iisang isla. Di ba? Bagkus, kailangan natin ng Panginoon, kailangan natin ang bawat isa. Yung mundo, the world may forsake the believer, but Jesus never abandoned yung kanyang sarili. Sarili, it means yung kanyang church. Yung greatest blessing is not always the removal of affliction, but the presence of the Savior in the affliction. So, yung blessing sometimes, hindi yung removal ng pain, ng sorrow, ng suffering, o yung removal dun sa sitwasyon. But yung presence ng Panginoon na sa kabila ng bagyo, you can smile. Bakit? Because there is peace that the Lord is with us. Naalala mo, noong ang Panginoong Jesus, siya ay mahimbing na natutulog doon sa bangka at yung kanyang mga alagad, binabayo ng malakas na hangin, malakas na alon, at ginising siya. Diba? Panginoon, hindi ka ba nag-aalala na tayo ay we will perish? Hindi dahil sa hindi nag-aalala ng Panginoon. Diba? Pero exactly alam niya kung ano yung gagawin niya. Exactly alam niya kung ano yung sitwasyon. In fact, siya yung nag-ordain ng sitwasyon na yun. To reveal Himself and to reveal themselves na sa sarili nila, they are doomed to destruction. Kung magtitiwala lang sila sa sarili nila, wala po mangyari sa kanila. But when they cry out sa Panginoon, pinakita ng Panginoon that He is in charge. Tinaas niya yung kamay niya, sabi niya sa dagat, sabi niya sa nangangalit na hangin, peace be still. And there was great calmness dun sa ocean, o dun sa dagat, dun sa sea. The sea became calm. Yung raging wind, yung raging sea, became calm. And then sabi ng mga alagad, who is this man? That even the wind and the ocean, or the sea, obey Him. Who is He? Sino ba may control ng langit at lupa? Sino ba may control ng nature? Kung di yung gumawa ng nature. God allowed yung mga sitwasyon na yun ng buhay to reveal Himself. At the same time, to reveal kung sino tayo. Kung magtitiwala lang tayo sa sarili natin, there's nothing that we can do. We can't do much. But with Christ, with God, there is a storm. And yet, amidst the storm, there is stillness, there is tranquility, because we rest our faith, our lives sa Panginoon. Mata po natin mga kapatid, pwedeng application natin dito. Maraming mga Christian, we pray, Lord, remove my trial. And Christ often answers us, no. Instead, I will stand beside you. So whenever na meron tayong panalangin mga kapatid, Lord, please remove this cup of suffering. Lord, please remove this pain. Dahil si Pablo, di ba, nanalangin siya, nasabi ni Pablo, Lord, remove this thorn in the flesh. Sabi ng Panginoon, no. In your weakness, my strength is being made visible. Sabi ng Panginoon, Lord, if it's possible, remove this cup. Yet, not my will, but yours be done. Sa ating mga sitwasyon, mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon, then babaguhin yung the way we pray. Hindi lamang nasasabihin, Lord, your will be done. But His will, He is revealing sa atin. Para pag nanalangin ka, hindi mo sabihin, Lord, your will be done. Yes, at the end yun. Pero your content ng prayer mo is in line sa kalooban ng Panginoon. Because He is revealing yung will niya. Para pag magpe-pray ka, hindi hit and miss.
But you are praying according sa kanyang will. So that when you say, Lord, according to your will, yung prayer ka na to, Lord, so long as I know, salita mo, ito ay ayon sa kalooban mo. Hindi tayo nagbabaka sakali sa ating panalangin, Lord, kung ito yung kalooban mo, let us know the will of God because He revealed it sa kanya mga salita. Para pag manalangin ka, pag kinakausap ka, kung ito yung kalooban ng Panginoon, be certain kung ano yung nais ng Panginoon. Study His Word. So that when you commune sa Kanya, alam mo kung ano yung gusto niya. Sometimes, di ba, pag when you are courting someone, pag nililigawan ka, you are excited to know yung nililigawan mo. Anong favorite niyang color, anong favorite niyang damit, anong favorite niyang dishes, di ba? Ano yung favorite niyang restaurant, di ba? At doon mo siya dadalhin. Yung ayaw niya, hindi mo siya dadalhin doon. You will exert effort para makilala siya. At direveal niya yung kanyang kalooban. Para makilala natin siya, we have to commune with Him in prayer and His Word. Muli po, I pray sa makita natin, when we pray, Lord, remove this trial. Lord, remove this difficult situation. Makita natin, Lord, ano ba yung tinuturo mo sa akin sa sitwasyon na to? Lord, how can I glorify you in this situation? Lord, how can I glorify you dito sa hamo ko na to, Lord? Lord, how can I glorify you dito sa panahon na wala akong hanap buhay? Lord, alam mo na kailangan mong bayad ng renta. Lord, alam mo kailangan magpadala, mag-aaral ang anak ko. Alam lahat yun ng Diyos. And many times, actually, kung gusto natin gawin yung ikakalugod ng Panginoon, all the more na gusto niya. Uli po, kung gusto natin gawin yung ikakalugod ng Panginoon, all the more na gusto niya. But sometimes He allowed yung mga hindrances, challenges, so that we will persevere. Sa kabila ng mga pagsubok, may mga umahadlang, we will persevere, trusting the Lord that is in control, and we will. Kung ano man God, yung within sa capacity na pinagkakaroon ng Panginoon, tayo ay lalaban sa laban ng buhay. Hindi, di ba, konting ano lang, tabik lang, hindi, suko na. Kaya ang dami mga, I don't know whether ito Kristiyano or baby Christian, they are on fire. Nag-aalab sila sa Panginoon. Kaya konting tapik, di ba? You will not see them in the church. Bakit? Kasi akala nila, nung lumapit sila sa Panginoon, ang Panginoon nangako ng pathway na walang mga tinik, walang mga pagsubok, whereas ang pinangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan, pero yung buhay na walang hanggan, ang dadaanan mo, merong ang pasan-pasan na krus. At sa mga dadaanan mo, merong manunuya sa iyo, at maghahamak sa iyo, at sasabihan ka ng kung ano ng mga panunuya, because you set your heart doon sa presensya ng Panginoon at kung ano yung nais niya, yun ang standard mo. Yung mga tao, hinahamak ka. Bakit? Kasi hindi nila ma-accept yung buhay na tinatahak mo. Kaya sabi nila, ano ba klase yung buhay niya? Kasi ayaw na ayaw ng sanglibutan, yung kapamakaanan ng Diyos. Para sa kamangmangan, kamahalan. Diba? Dati kasama mo sila, enjoy ka, Biyernes pa lang. Diba? O Sabado pa lang, hinahanda na ninyo yung pulutan, hinahanda ninyo yung inuman. Actually, hinahanda mo na yung pambanlaw. Kasi may hangover ka ng gabi, parang nabukasan, ready na. Pero labas na din, nagbago ka, binago ka ng Panginoon. Yung dating mga gustong-gusto mo, ayaw ng Panginoon, ayaw mo na rin. Dati yung mga kinakanta mo, Banyo Queen, pero ngayon is, you are the king, di ba? King na ngayon, you are the king. Yung kinakanta natin kanina, di ba? Bakit? Binabago ka ng Panginoon sa loob, yung labas, imamanifest niya. Yung awit mo, even yung amoy mo, babaguhin ng Panginoon. Kasi kung ano nasa puso mo, yun yung lalabas na amoy mo. And I pray po mga kapatid, ulit,
when we will be in a situation na kung saan it seems hindi natin maintindihan, let us go back that the Lord stands with His people. Pangalaw po, the Lord strengthened His servant with His word. Sabi niya, hindi lamang siya stood beside him, but said, take courage. Kanina sa scripture reading natin sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9, sabi ng Panginoon sa kay Joshua, Joshua, be strong and courageous. Do not be afraid. Pag sinasabi actually ng Bible na yun, that do not be afraid, something is terrifying. Ay nakakatakot pupuntahan mo mga giant, di ba? And then kayo, mga bands na mga, hindi sila mga warrior, bago sila yung mga mason. Mga maker sila ng pyramid. And yet, sinasabi ng Panginoon, you will conquer yung mga city na ito. Take courage, sabi niya, be strong and courageous. And sinasabi ng Panginoon, your strength is not based on your muscle, but kung sino yung kasama mo. Mata po natin, these are not merely a comforting words because they are divine authority creating courage. Kung sino yung nagsabi, sagot kita, sabi niya. Diba? Pag si Mayor, sinabi ni Mayor, ako bahala sa'yo, sagot kita. O, the more, pag congressman. Diba? Pag ka-senador pa, di ba? Ako bahala sa'yo. Rest assured, di ba? Na, yes, meron kang backer, diba? Pero, kung si Maktum kaya, kung kayang si Alnayan, diba? Ang magsabi sa'yo, I'll take care of you. Diba? At sabi ng Bible, the creator of the universe, the ruler of the universe, not the ruler of me, not the ruler of Philippines, but the ruler, maker, sustainer of the universe, nagsabi, he carries. And that is comforting. And that's strengthening to know that the Lord encourages us, that He is with His people. The command is grounded po not on all strength, but in Christ's sovereign care. Yung to take courage ay hindi siya nakabase sa ating kakayahan. Na tayo ay matapang, macho, pagpus kung sino yung sumasabi, the Lord Jesus Christ. Nakita po natin mga observation, the gospel first heals the wounded conscience before employing them do sa kanyang service. Si Pablo, makita natin, he's discouraged perhaps. And perhaps siya ay in turmoil. But Christ comforted him. Yung salita ng Panginoon, una, i-clear niya muna, i-heal niya muna yung mga broken hearts before He will employ us sa service. Kung ikaw mismo broken, how can you minister to sa mga broken? Ay? Naalala ko, 22 years ago, meron lang binisit visa dito, and then, kinakailangan mag-exit sa Iran, sinamahan ko, at nasa trabaho ako, dapat, pero nasa Iran ako, tinawagan ako ng boss, where are you? Sir, I'm in Iran. And sabi niya, you want to help someone? Help yourself. Pero sabi niya, establish yourself. Ikaw nga mismo, hindi ka establish, sabi niya. Kasama mo, 1-8, and then kukuha ko, hindi ka sila, bawal kumuha. Establish yourself. Parang hindi ka rin absent na, ba? Saan-saan ka pupunta, naka-duty ka, nasa Iran ka, babalik ka agad. Anyways, sabi niya sa akin, you want to help others. Be in a position you are capable. Help na-establish mo sa niya. Ano ba yung point ko dito? The Lord Jesus Christ comforted Paul so that he will be able to minister and comfort those who are in the same affliction with which he encountered mismo personally. At when it comes sa heart, gusto nating maging whole yung heart ng ibang tao. Ay, mismo dapat maging whole mo ng tayo. And sometimes, Christ has to break us para makita natin na broken tayo and we will accept
yung kanyang healing na ipagkakalob sa atin para maging buhay. Minsan po, broken tayo, hinahanap natin yung bubuo sa atin doon sa maling lugar. Very fragile. And yan hinahanap natin, akala natin, ito yung bubuo sa atin. Pero tandaan nyo, lagi yung sinasabi, if you are thirsty, and then try to drink a cup of water from the sea, it will not quench your thirst. Lalo ka lang pong mauuhaw, di ba? Inom ka sa dagat, nauuhaw ka, it will not relieve yung thirst mo. Lalo kang mauuhaw. Minsan, ganun yung ginagawa natin. Nauuhaw tayo, we long for love, we long for affection, we long for comfort. Hindi masama na maghanap tayo ng mag-appreciate sa akin. Oh, your hair is so long, di ba? Yung buhok mo, yung... Naghahanap tayo minsan na magko-compliment sa atin, mag-appreciate sa atin, magmamahal sa atin. And those are not wrong. God created us as a relational being. But then, pag ginanap natin sa mali, that's a problem. Kaya nga po sabi nga, ang daming mga pumunta sila sa abroad for their family. Gusto lang bigyan ng good future ka ng mga pamilya. At hindi sila pumunta ng Dubai para sirain yung pamilya nila. No, I don't think so. Intention nila, bakit sila nag-abroad? Para nais silang makita yung pamilya nila buo, yung mga anak, magtapos ng pag-aaral, maging engineero, maging nurse, maging doktor. Dahil mahal nila yung pamilya nila. But why many, when they nandito sila, after a year, after 2 years, hindi yun ang nangyayari. And, sad to say, because pag nag-abroad ka, mag-isa ka, really, so, hindi lang ako homesick, di ba? Talagang, lalo na pag nasa bahay ka, 24 hours, nandun ka kasama mo, ama mo, hindi lang sa bahay. Lahat, we encounter yung mga pressure, stress. And then, aawayin ka pa nga lagi, di ba? Nasa Pilipinas. And then, meron someone na mag-ano sa'yo, kumain ka na? You want pizza? You want Dunkin' Donuts? And then, sabihin na, I like your hair. I like your eyes. And then, yung sa Pilipinas, kyaw-kyaw ng kyaw-kyaw, di ba? Nag ng nag. Pero dito meron kumain ka na? Ang bilis po, mamalakpak po nito. And then ito, and tayo minsan, hindi mali na maganap ng someone who will appreciate us, who will love us, who will give us importance. Someone na naramdam mo yung mainit na totoong hug nila. Hindi masama yun. Pero sometimes we find it on the wrong place and the wrong person. Because yung Mr. Right, sabi ni Pastor Alex, diba? Sometimes we sing the wrong song. Right? Because I was si Mr. Right. Eh, yung Mr. Right nasa Pilipinas o si Mrs. Right nasa Pilipinas, naiwan siya doon. Diba? Naghihintay siya doon. Hindi, kaya nandito na kayo, kinakailangan ng another Mr. Right. Kahit ano pong gawin natin, meron lang isang Mr. Right. Yung isa, Mr. Lem. Nakita natin, Christ knows precisely when his servants need encouragement. And one smile mula sa Panginoong Jesus, one encouragement mula sa Kanya. Sabi niya, kahit majority lahat, kung against ka naman kay Christ, you are in the losing. Pero against lahat, pero you are with Christ, you are the majority. Diba? Kaya, umahanga tayo sa ating mga bayan, sa kabila ng mga pressure, diba? Mga challenges, mga kinakarap, when they stand for the truth sa kabila ng pag-usig. Alam nyo, pagboboto kayo ng siya, patagal pa yung buhay. But then, natin, we are accountable. Because, we are steward.
doon sa mga privilege, and then mga opportunity na binigay sa atin ng Panginoon. Not just to choose leader, but even to make proper godly choices. Huwag kayo masilaw doon sa 1,000. Huwag kayo masilaw doon sa 2,000. Application po, even faithful servants, kagaya ni Pablo, needs assurance from Christ. Wala pong superman o super pastor. Wala pong super Christian. We need one another. We need Christ. We need His church na nagpapaalala sa atin, kapatid, di ba? Meron nag-post sa group, di ba? Pag minsan, meron tinatapik ka, yung sabi, pag minsan may nag-review sa'yo, nagpapaalala sa'yo, it's exactly because they care, they love you. Kung wala silang pakialam sa'yo, naglalakad ka, and then yung kalaglagan mo ay mapapahamak ka, hindi ka care, di ba? Wala silang pakialam. Pero the fact na mag-abala sila, na sabihan ka, Sisi, di ba? Ganun, di ba? Sisi. Patulad mo, pilalag lang, di ba? It's because pinapaalala tayo na mahal tayo. Mahal tayo na ayaw din tayo mapalayo. Sometimes we drift away sa Panginoon slowly but surely. Little by little. Sabi mo lang, no? Lagi kasi silang late na natatapos. Either sa prayer meeting, sa Bible study, sa preaching. Lagi kasing late. Hindi mo na ako dadalo ngayon. Pero, manonood naman ako ng YouTube. Diba? Hindi ko lang kung YouTube na preaching o YouTube na kung ano yung sa YouTube. And then, so hindi ko na dumalo ng isang Bible study, ng prayer meeting. And then, sa church na lang ako didiretso. Konti-konti. And then, alam mo sa atin, makita mo na, yung konti-konti na papalayo ka, makita mo, ang layo mo na. Alam niyo yung bangka? Bakit sila minsan tinatali? Hindi lumayo. Hindi sa walang tiwala, yung may-ari ng bangka sa kanyang bangka, kasi meron ibang faktor, yung tubig, yung alon. Hindi lang ikaw. People around you play vital factor doon sa Christian life natin. So, tinatali. Para hindi siya konti-konti na lumayo. But sometimes, sabi nga, slowly tayo po nag-drift away. Konti ngayon, konti. Ilan lang sa amin sa naiya lang pumunta doon eh. Tapos, tatawagan ka, may message ka. Then, wala lang scene. At minsan, naiya ka na dahil sa nagdadalawang kulay, di ba? Babasahin mo lang sa ano. Kala mo, di na lang, parang di lang nabasa, di ba? Pero, bakit? Saan yun? When times na dumating yung gano'n, because God's actually gumagamit sa mga kapatid. Naalala kayo. Hindi kayo naalala ng kapatid. Ang Diyos inaalala kayo. Pinapaalalahanan yung kapatid. Remind mo yun. Eh, isang magandang tanong sa atin. Sabi mo nga, kahit gaano ka ka-faithful, you need encouragement, you need assurance from the Lord Jesus Christ. Eh, much more yung mga baby, di ba? Kung tayo na mga mature, kailangan natin ng assurance, encouragement, pangumusta. What about yung mga baby pa sa Panginoon? Tayo na mas mature, let us make sure na at least once a week, meron tayong nakukumusta. Huwag natin lahat iba to kay Sir Abby, kay Sir Annalisa. Tayo mismo, minsan, di ba, hindi kasi kami close. Kaya nga, do something para maging close. Huwag every week, hindi kasi kami close, hindi kayo magiging close if you will not do something. Right? Kung every week, ini-invite mo si Sister Daisy, di ba? Invite mo naman yung hindi mo na-invite dati. Sis, okay ka ba? Pwede ba nga mag-karaoke? Sabihin, hindi po ako nagka-karaoke. Pwede ba mag-bubble tea? Pwede ba mag-bubble tea? Pwede ba nga mag-usap na lang? Gusto lang kita makausap. Gusto kita makilala. Diba? We have to be intentional. At huwag tayong, let us end yung rason natin na hindi kasi kami close. Diba?
Pag di kayo close, maging open kayo. Open invitation. At pag in-invite naman tayo, ba't ako in-invite kung hindi naman kami close? Nag-effort yung isang tao, kinumusta ka, huwag mo namang sendan ng emoji lang na thumbs up. Diba? Kinumusta ka po. Namiss na po namin kayo. Thumbs up. Diba? Ano ba thumbs up? Diba? Give some details. Mabuti po. Yung asawa ko po, by God's grace, mabuti na po siya. Matino na siya ngayon. Yung anak ko po nag-aaral mabuti. Ako naman po, pinapalangin niyo yung amo ko. Ang haba naman, pastor. Di-record mo na lang. We have to do something din. Yung iba nga nag-effort, do your effort din na maging close kayo nung nakikipag-close sa inyo. Kung si brother nakikipag-close sa iyo, babae ka, tapos ano. Then, ibang usapan yun, sabihin natin, brother, okay lang po, di ba mo? Tapos, pwede mo bang isama ko rin si sister na ganito? Pare, nililibre ka ni brother, di ba? Ay, gusto lang kita makilala sister niya, di ba? Okay lang po, pero magsama po ko ng dalawa sa church, okay lang po ba? Pag sinabi niya tayong dalawa lang, okay lang po ba isama ko si pastor? Ngayon nga mga kapatid, kaya ng mga mas mature sa Panginoon, let us excel effort, be intentional, to reach out, to minister, dun sa mga kapatid na naiwan. Sometimes, minsan akala natin, ganito, akala natin dinala yung mga bago, yung mga mahina pa, para ma-ministeryo natin sila. Maybe totoo yun, partially, pero actually, it is God na nilagay sila dito para ma-exercise natin yung gift na binigay ng Panginoon sa atin. Para magawa natin yung pinapagawa ng Panginoon. God is doing us a favor by sending them. Para ma-exercise natin yung gift na binigay niya sa atin. Instead na sila ay sinakala natin na dinala sila ng Panginoon para matuto sila. Yes, isa yun, sabi nga. But then, paano natin tinitingnan yung mga opportunity, mga door na binubuksan ng Panginoon para sa atin? Doors will open. If you will not enter yung opportunity, yung stewardship na binigay sa ng Panginoon, they will close once again. You miss yung opportunity. Gusto ko lang sabihin ng kapatid, let us be sensitive doon sa nais ng Panginoon. Ayaw ko na every week narito tayo, nakikinig tayo ng mga doktrina, pero nananatiling doktrina. Doctrines are meant to practice. Doctrines for life, sabi ni Alistair Begg. Doctrines are meant to exercise, ipamuhay. Hindi ilista sa ating mga phone, hindi ilista sa ating Bible, nilista sila para maging reminder na ito dapat natin ginagawa. Ulit, mamamanin ko po sa inyo mga kapatid, kung kayo ay matagal ng pananampalataya sa Panginoon, do something. How you can minister sa mga bata. Hindi po tawanan sa taxi, tawanan sa metro, ay hindi mali mong tumawa. Hindi mali yun. Pero, let us be intentional din. Sa kabila ng 30 minutes na tawanan, spend some time. Ask real question. Ask real question. Sis, kumusta asawa mo? Hindi sila magsabi kaagad. Ulitin nyo, sis, kumusta asawa mo? Close ba tayo? Nakikipag-close na ako, sis. Diba? Don't give up until bigyan nila kayo ng sagot na talagang nag-open. It's not intruding sa kanilang mga buhay. But, nais natin makapag-minister sa kanila. At pag may sinabi sa inyo, by God's grace, huwag nyo namang ipagdalat. Ano po? Sabihin nyo lang kay pastor, at si pastor na yung magpapakalat sa lahat. Pag pinagkatiwalaan ko kayo ng sinabi sa inyo ng isang kapatid, sensitive na usapan, keep it to yourself. Yes. Do not share to anyone. Kahit na intention nyo ay mabuti. Ask the Lord. Pray. Then minister po. Kaya minsan yung tao ayaw mag-share kasi kung kanino nakakarating.
Nakabot ng Abu Dhabi, nakabot sa Lima. Eh, minsan nakabot pa ng Pilipinas. May sinabi ko sa inyo, ulit, try to keep it to yourself and minister to sa mga tao. Kung involved yung church na kinakalang may kausapin, be sure na limited sa mga involved lang. And ma-amaze kayo, na tayo mismo, magugulat kayo, binabago yung Panginoon. Binabago how you spend yung time niyo and how you minister sa mga iba. Hindi puro chit-chatting lang po. And finally, pangatlo po, Christ assures His servants that His purpose cannot and will not fail. Sabi niya, for you, as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Sabi po dito, gusto mong i-notice yung tatlong bagay. Christ commends faithfulness. And then pangalawa, Christ governs the future. And pangatlo, Christ always finishes what He begins. Christ commends po yung faithfulness. Hindi niya sinabi na, since you testified perfectly. Pag sabi niya, since you testified of me. Regardless dun sa respond ng mga singiran mo, nag-respond sila, nampalataya sila, hindi mo business yun. That's the work of the Lord. That's the work of the Holy Spirit. Your work is to testify of Him. Do not be discouraged. Pagka ang tigas ng ulo nila, ayaw makinig, tulog ng tulog. As for you, your part is to testify of me, sabi ng Panginoon. You are my witness, sabi niya. In Jerusalem, Judea, Samaria, and most part of the earth. Share. Yung sinasabi lang niya. Kung ano yung magiging outcome, leave it to the Lord. But as for us, we should delight in sharing Christ because Christ Himself delights whenever tayo ay faithful na ginagawa natin in sharing Him. Pangalawa, alam mo natin, Christ governs the future. Sabi niya, so must. Alam mo yung ibig sabihin nun? You must. Ibig sabihin, hindi ito optional. Mangyayari at mangyayari. Sabi niya, you must also testify in Rome. God secure and assured na si Pablo ay pupunta sa Roma. Huwag kang mag-alala, di mo naintindihan lahat. Hindi mo nakikita yung future. Pero nauna na ang Panginoon sa future. At naroon na siya, inaalalayan tayo as we journey towards sa future. And pangatlo po, Christ always finishes kung ano yung kanyang sinimulan. Yung buhay ni Pablo ay hindi kontrolado ng mga nangangalit na mga saserdote, o ng mga parseyo, mga skriba, at mga saduseyo, bagos ito ay nasa kamay ng Diyos. The servant of Christ dies one moment before God's appointed work is complete. Ano po natin? No one can take yung buhay natin until and unless matapos natin yung pinapagawa ng Panginoon. Yung mga cases ni Ananias and Sapphira, yun ang mga cases na kung saan sinasabi ng Panginoon sa atin, instead na magawa mo yung mga pagbigay ka ng glory sa akin sa pag-minister sa church, ay nagkakalat ka, then come home, pinatay niya si Ananias and Sapphira. Hindi dahil sa binagawa ang mundo o isang libunan to end yung mga buhay natin, but it's the Lord Himself. Naalala ko sa Revelation, sabi ng Panginoon, if you will not turn back and return to sa first love mo, sabi niya, I will take your lampstand from among you. Sabihin, He will keep the church. Marami mga churches sa Europe na ngayon ay mga museum na lang po sila. Na dati, they died for the preaching of the gospel. Pero ngayon pupunta ka, mga excursionists ay mga naroon. Bakit? They cease to be a church.
Nandun pa yung building, nandun yung gusali, but they are no longer church, they are museum. Why? Because they left their first love. Dati, mahal nila ang Panginoon, but then, when they love yung offer ng sanglibutan, yung inaalok ng mundo, they compromise Christ, they compromise the gospel, they compromise the message ng mabuting balita. And I pray, nakita natin lagi, the reason bakit muna ay narito pa, hindi pa tayo tinatawag ng Diyos na pumunta sa Kanya, it's because meron pa siya pinapagawa sa atin. Tandaan po natin, narito tayo, hindi para mag-consume ng resources ng planet Earth. At may ulit po, narito tayo, hindi para mag-consume lang ng resources ng planeta po na ito. Narito tayo for a specific mission and purpose na isang Panginoon. That is to testify of Him because He will come again to judge the living and the dead. And when that time comes po, whatever we have done, whether faithful, good, or unfaithful, Christ will expose us how we conduct yung buhay natin. Whether we serve Him na faithfully, or we were slothful, reluctant, complacent, at tatamad-tamad, o walang pakialam doon sa pinapagawa niya sa akin. Sometimes po, ang Panginoon ay hindi dahil sa hindi natin marinig, hindi dahil sa hindi siya nagsasalita. Kundi nagsasalita siya, pero masyado tayong abala. Let me repeat po. Oftentimes, the Lord speaks sa ating puso. We cannot hear. It's not because hindi siya nagsasalita ng maliwanag, but because we are so busy. Ang dami nating pinapakinggan. Ang dami nating ginagawa. And even sa time na nanalangin natin tayo, ang dami pa rin tumatakbo sa isip natin. Have you ever prayed po na talagang nanalangin ka lang? Nakipag-usap ka lang talaga sa Kanya? Maraming mga iniisip, pero Lord, this time, this moment, I dedicate it sa iyo. I guarantee you, pag ginawa natin yun, Christ, the Lord Jesus Christ, He will commune sa atin. Sasabihin niya sa atin yung nais niya sa atin. Pero kung mananatili tayong dinig, mananatili tayong punong abala, sometimes yung mga mabubuting bagay, yun ang mga busy-busy tayo. Yun ang mga masama. Pero sometimes, yung paggawa natin ng mga mabuti, nasa-set aside natin na makipag-usap sa Panginoon. We forget yung main thing. Busy tayo sa maraming bagay, but the main thing, to commune with the Lord. Ask Him. Talk to Him. Heart, buong puso. Hindi spare time. Hindi habang kung ano yung ginagawa mo. Sometimes kasi ginagawa ng ganito eh. Lord, magpe-pray na lang ako habang nasa metro. Tatakbo ka na agad. Why? Matutulog ka ng late, magpupuyat ka. Para magigising ka ng late din. And then nagmamadali ka makipag-usap sa Panginoon, nasa metro ka. Do you think makakapag-commune ka sa Panginoon sa metro? Minsan, bastos tayo actually. Really, sometimes we are so bastos. Ay pag-usap ka sa amo mo, sa asawa mo, sa tingin mo, malulugod yung asawa mo, yung amo mo na, habang nakipag-usap ka, dudut ka. Hindi, di ba? Kabastusan yun, di ba? Hindi, frankly, that's kabastusan. Kapag-usap ka, kanina man, and then iba yung ginagawa mo. And sometimes yun ang ginagawa natin sa Diyos. Lord, sa metro lang may pag-usap sa'yo. Busy-busy sa metro, ano mo, nanalangin ka din, amoy ng kabila yung isip mo. Diba? Why? Because hindi ka gumising ng maaga to commune with the Lord. Tapos sabi mo, Lord, mag-multitasking na lang ako sa metro. Habang nagda-drive, habang natutulog. And then you expect you will grow in your relationship sa Panginoon? Hindi po mangyayari yun, mga kapatid. Uli, para sa akin, it's actually rude. Pag-usap ka sa Panginoon, hindi masama. By all means, makipag-usap ka sa Panginoon habang nagluluto ka, habang may ginagawa ka.
But if that is only what you have, the rest of the day, yun lang ang time mo makipag-usap sa Panginoon. Wala kang set time to commune with the Lord na kayo lang dalawa, wala kang ginagawa, and there's a problem. Sinisingit mo lang siya. Sinisingit mo lang siya doon sa spare time mo. You don't really mean may pag-usap sa kanya. Para lang natik mo, alam mo, minsan may mga naglinis sa mga toilet, tinitik lang nila yung mga checklist. Nakapag-pray ako ngayon, di ba? Kaya satisfied ka. Diba? It will not grow yung relasyon mo sa Panginoon. Kung yung asawa ko ganun, pag-usap sa akin, habang nag-usap kami, tapos busy siya sa Facebook o yung ano pa bang ginagawa niya, hindi ka naman siya i-divorce. Pero, kakusapin ko siya, sabihin ko sa kanya mismo, sabihin ko na, do you really care na nag-usap tayo? O gusto mo lang, gawin mo yan, at ako, may gagawin na lang ako. O gusto mong mag-usap tayo. Diba? I guarantee, pag gano'n kayo mag-usap mag-asawa, mag-flourish yung relasyon nyo. Pero kung pareho kayo nag-usap, bisan may malungkot nasa couch, magkatabi. Magkatabi, pero magkalayo. Physically, magkatabi. Pero yung heart, miles away. Parehong busy. Diba? And then, expect nyo magkakakilalan kayo. You are joking pag you're ganun. Same thing with our relationships. I pray we will give more intentional time sa Panginoon. Commune with Him. Ask Him. Talk to Him. And our lives will never be the same again. But kung gusto niyang manatili kayong ganito lang, na sa tingin niyo, okay na yan, continue lang. I guarantee you, magkikita tayo ulit. After years, there's no change at all. Ang tanging mag-change lang, wala na rin kayo buhok, kagaya. Lubot na rin yung mukha. Pero yung faith, yung nag-enrich ba yung relasyon sa Panginoon? Hindi. Yun lang ang ibabago. But, pag kinultivate natin yung relasyon natin sa Panginoon, nakakita natin, kayo mismo, hindi nyo papaniwalaan yung pwedeng gawin ng Panginoon as we enjoy yung communion sa Kanya. Because He will give us assurance na yung purpose natin ay hindi magpe-fail because we have a God who is sovereign, is in control sa lahat. It was not Paul's courage that kept Paul, but Paul's Savior. Hindi po yung si Pablo mismo, yung kept kay Paul, but yung kanyang tagapagligtas, yung ating Panginoon Jesus. The strength of the church has never laid in the constancy of her saints, but in the faithfulness of her Lord. The believer stands because Christ first stands by him. Let us close po sa mga bahagi na to. The Lord Jesus Christ comes to His weary servants. He comforts us whenever we are discouraged. And then, He will commission us after niya tayong strengthen and encourage. Kung tayo broken sa luha, we cannot effectively and faithfully fulfill yung pinapagawa niya sa atin. We need yung fuel, we need yung encouragement, we need yung motivation mula sa ating Panginoon in order for us to become effective doon sa pinapagawa niya sa atin. And let me leave some exhortation sa atin. Kung kayo po mga kapatid, sa sandaling ito, you are not sure sa standing niyo before the Lord, I encourage you. Is the blessed Savior standing by you? Ang Panginoon Jesus ba ay kasama niyo? Or you are not sure? Many desires Christ gives, yet remain strangers to Christ Himself. Maraming tao, gusto na yung gifts. They are alien sa Panginoon. You seek peace, but not the Prince of Peace.
Gusto mo ng kapayapaan. Kaya mo naman yung hari ng kapayapaan. Come to Him while His mercy still invites. Mapit po tayo sa Panginoon. He who stood by Paul now stands ready to receive you as a repentant sinner to come to Him in repentance and faith. I encourage you now, pag nalinlayin po natin yung bagay na ito na ini-impart sa atin ng salita. At kung naman tayo ay mga mananampalataya, though your heart may be cast down and your path lined with trials, remember this, mga kapatid. Christ who stood beside his imprisoned apostle was not changed. Hindi po siya nagbago. God is unchanging. He still walks amongst churches, still knows the burden of His people, still speaks with troubled conscience, and still orders every step of His servants according to His wise and gracious purpose. Therefore, mga kapatid, take courage, not because of your circumstances are favorable, but because your Savior is faithful. He who says, "Be of good cheer," is the same yesterday, today, and forever. Every first week of the month, we celebrate yung Lord's Supper in commemoration sa ginawa ng Panginoon. I encourage you, magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang ginawa at gagawin pa sa buhay at sa magitan ng buhay ng pinapayagasan. Amin namang Diyos, muli kami ay nagpapasalamat, bagamat nung kami ay hindi pa karapat-dapat. Kami ay rebelde sa iyo, lumalayo sa iyo, Panginoon. Panginoon, you overtook our rebellion. You have given us a new heart. Heart na nagnanais na kung ano yung nais mo. Heart na sinisik kung ano yung ikakalugod mo. Heart na nagnanais na umobey sa iyo, Panginoon, bagamat hindi namin maunawaan lahat. Bagamat hindi namin, Panginoon, alam kung ano yung end, Panginoon. But we trust, since you are sovereign over all, Panginoon, Lord, our confidence that you know all things. And for your glory and for our good, Panginoon, nais namin na sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, after hearing yung mensahe mo sa amin sa hapong ito, aming panalangin, Lord, rekindle the fire in our hearts, Panginoon, to obey you, to share you, Panginoon, to share the message of the gospel of salvation, Panginoon, that other might be saved as well, Panginoon. Lord, tampasin mo na hindi lang kami maging asin at ilaw, Panginoon, bagkus maging encouragement kami, makapag-minister kami, Panginoon, sa mga tao na nilagay mo within us, Panginoon. Alam namin, Lord, it's difficult, challenging yung first move, Panginoon. But then, trusting. Gaano man kahirap ito, Lord, for your good, for your glory, and for our good, for our riches, Panginoon. Lord, we commit to obey you and to do, Panginoon, intentionally kung ano yung dapat namin gawin. Lord, sa lahat ng to, ay hindi para maparangalan ang aming mga pangalan, ang aming mga sariling mga kakayahan. Bagkus joyfully, Panginoon, nais namin ang aming pagsunod ay magbigay ng kaluguran sa inyong malwalhati at dakilang pangalan. Ikaw na umibig at umiibig sa amin. And now to Him who is able to rid us from our sins, and He who saves us, to Him who loves us and has freed us from our sins by His blood, has made us a kingdom, priest to His God and Father. To Him be glory, dominion, forever and ever. Amen. Amen.